looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay. Okay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Muli tayong nag-live para po sa ating our daily words of encouragement sa gabi po ito ng May 29, Friday. Ay manalangin, dakilang Ama, Diyos naming banal. Salamat sa lahat ng ginawa sa maghapon, sa paghinga, sa pagbabay, sa pagtulong din po sa aming lahat ng ginawa. Pinupuri po namin kayo. Bless niyo po ang aming pag-aaral ng gabi. Kinapagmuli ang aming pamilya. I-bless niyo po lahat na nakikinig at naway patuloy silang makapulot ng mga prinsipyo na hindi kakabuhay para sa inyong kaluwalhati at para po sa ikakaayos ng aming tahanan. Salamat po, Ama. Patawad din po sa lahat ng kasalanan pagkukulang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Psalm 25 po, verses 1 hanggang sa dulo po. Sabi ng Bible, Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. O my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let not thine enemies triumph over me. Yea, let none that wait on thee be ashamed. Let them be ashamed which transgress without cause. Show me thy ways, O Lord, teach me thy paths. Yan pong pamagat natin. Lead me in thy truth and teach me, for thou art God of my salvation. On thee do I wait all thy day. Remember, O Lord, thy tender mercies and thy loving kindness, for they have been ever of old. Remember not thy sins of my youth, nor my transgressions, according to thy mercy. Remember thou me for thy goodness' sake, O Lord. Good and upright is the Lord, therefore will he teach sinners in the way. The meek will be guide in judgment, and the meek will he teach his way. Kaya nga, teach me thy paths, po. And one way that God will teach his way and our paths ay magiging meek, pagpapakumbaba. Alright, sapagkat hindi po pwedeng i-guide, maturuan ng Diyos ang isang mapagmataas, proud na tao, hindi yung meek. All the paths of the Lord are mercy and truth unto such as keep his covenant and his testimonies. For thy name's sake, O Lord, pardon mine iniquity, for it is great. Okay, so medyo makati pa rin po ang aking lalamon. At pag tayo nagkasala, ay ang Diyos po ay magpapardon po. What man is he that fear the Lord? Him shall he teach in the way that he shall choose. His soul shall dwell at east, and his seed shall inherit the earth. The secret of the Lord is with them that fear him, and he will shew them his covenant. Mine eyes are ever toward the Lord, for he shall pluck my feet out of the net. Turn thee unto me, and have mercy upon me, for I am desolate and afflicted. The troubles of my heart are enlarged, so bring thou me out of my distresses. Look upon mine affliction and my pain, and forgive all my sins. Consider my enemies, for they are many. They hate me with cruel hatred. O keep my soul and deliver me, let me not be ashamed, for I put my trust in thee. Let integrity and upright preserve me, for I wait on thee. Redeem Israel, O God, out of all his troubles. Ito ang Psalm 25 verses 1 hanggang 22. Kapatid. Yan ang ating pamagat ay teach me thy paths. At ito po ang panahon ni David. This is the Psalm of David po, mga kapatid, na sa panahon na maraming trouble sa kanyang buhay,
Tandaan po natin na talagang very powerful ang kanyang pagiging hari sa Israel during his third time. Pero marami po siyang naging kaaway. Including his own son. Na kapatid, ay gusto agawin ng trono sa kanyang tatay. Alright, so napakarami po na trouble ang nangyayari kay David. Of course, nagkasala pa siya. Another chastisement na dumating sa kanya, ipinalo siya ng Panginoon dahil sa adultery at murder. Pantable po siya sa pagkamatay ni Uriah. Kapatid, ganun pa man, ay hindi lumayo si David sa ating Diyos, kundi lagi niya sinasabi na, kagaya nito, verse 1, "Unto thee, O Lord, do I lift up my soul." Ganun niya po kakilala ang Diyos. Tandaan niyo po, hari siya this time, pero meron siyang kinikilalang mas mataas na authority sa kanya. Alright? So, hari siya, very powerful country during his time. Wala pong nananalo na bansa against them during his time. Talagang pagdating sa galabanan, lagi po silang nananalo because we know that David is a man of war. A man of war. From his being young boy, young shepherd boy, talagang makapangyarihan ni David po. Pero meron siyang kinikilalang mas mataas na authority sa kanya. Alam nyo, ganun din po tayo dapat. Ano man ang tinapos mo, ano man ang education mo, pag master's degree ka man, doctor's degree, o ano pa man yan, ay lagi natin alalahanin na mayroong mas mataas na authority. Actually, ang nagbigay sa inyan ng education, nakatapos ka dahil sa Diyos. Kapag master's degree ka dahil sa Diyos. Naka-doctorate degree ka dahil sa Diyos. Nakatrabaho ka dahil sa Diyos. Nagka-negosyo ka dahil sa Diyos. Wala naman po tayo. Tayo po ay naisilang na zero. Empty. Mga kapatid. Kasi nung isinilang tayo, wala naman tayong kahit anong damit or relo or ano pa man dyan. Kundi tayo po ay hubat na ipinanganak. Ano po? Kaya kung meron man tayong tinatangkilik ngayon, merong mas mataas na authority, na creator, na nagkalob sa atin yan. Kaya nga dapat, katulad ni David, sabi niya, "Do I lift up my soul?" Sa'yo ko lang itinataas at pinagkakatiwala, nililip ang aking kaluluwa o buhay. Sabi nga niya, "O Lord my God, I trust in you." Sa iyo lang ako magtitiwala. Hindi sa kakayanan ko, sabi ni David, hindi sa kanyang pera, hindi sa kanyang edukasyon o kapangyarihan, kundi Panginoon, sa iyo ako magtitiwala. I trust in thee. Bakit? Kasi pwedeng mawala anumang oras siya sa atin, sa katunayan po. Diba? Pwedeng maalis yan anytime. Pag nagmataas tayo sa Diyos. Merong nagmamalaki na abogado siya, ayun, na-disbar. Meron din nagmamalaki na 30 years siya nag-abroad. Natayo niya yung kanyang bahay na napakalaki, milyon-milyon. Yung Grandia niya nasa ilalim, pick-up nasa ilalim, NMAX nasa ilalim, at iba-iba pang sasakyan dahil lift po yung kanilang bahay. Nung nagka-earthquake, buho, bagsak ang bahay at nadaganan lahat ng kanyang sasakyan. Umiiyak po siya. Kaya hindi po tayo pwedeng magmalaki sa anong meron tayo. Kinakailangan po na sabihin natin, "Oh my God, I trust in thee." Sa'yo lang po ako nagtitiwala. Diba? And then sabi ng Bible dito sa verse 4, ito po ang text key verse natin, "Show me thy ways." Dapat ganyan po ang ating panalangin. "Show me thy ways, O Lord. Teach me thy paths." Pakita mo ang aking daan. Pakita mo kung nasaan na ako. Pakita mo, Panginoon, kung anong sitwasyon ko. Papakita ng Diyos na wala tayo kung wala siya. Tayo po ay nakadirect sa libutan. Tayo po ay direct ang ating buhay sa miserableng buhay kung wala ang Diyos. Nakadestin po ang ating relationship sa asawa na maghihiwalay kung wala ang Diyos. Yeah? Wala pong magandang future ang ating mga anak kung wala ang Diyos. Yan po ang ways natin. Talagang tungo sa miserableng buhay. Kaya nga sabi ni David, "Show me thy ways, O Lord." At pag nakita ko ang aking daanan, nakita ko ang aking condition, nakita ko ang aking sitwasyon,
Nakita ko ang aking limitasyon, Panginoon. Teach me thy paths. So yun na. Ituro mo na, Panginoon, ang daan na gusto ko. Hindi na yung sarili kong daan, kundi yung daan mo. Hindi na yung sarili kong gusto, kundi yung gusto mo. Hindi na yung aking sariling plano, kundi yung plano mo. Because I know that your plan is the best plan over my own plan. Diba? So yung daanan mo ay sigurado. Yung daanan mo ay tungo sa kagandahan ng buhay. Tungo sa satisfying na buhay at fulfilling na buhay. Alright? Kaya nga po, pinakamaganda, Lord, teach me thy paths. Panginoon, ituro mo po ang aking daanan. Hindi yung kung ano-anong secular education na talagang gusto lang natin mag-gain ng secular knowledge, silang eskwelahan lang tinapos na, wala namang nangyayari sa kanyang buhay. Di ba? So, hindi lang po dapat tayo nagdi-desire ng secular education. Oho, kung estudyante ka. But above all, most of all, ay yung education ng Diyos. Teach me thy paths. Lalong-lalo na po sa pagpapamilya, hindi po tinuturo sa eskwelahan ang pagpapamilya. Pero ang Diyos po ang nag-umpisa ng pamilya at siya ang may blueprint ng pamilya. Therefore, kung gusto natin matatag, matibay, pinagpala, at maayos na pamilya, yung blueprint ng Panginoon. Teach me thy paths, O Lord. Oho. So, hindi po kaya ng anumang pera, kapangyarihan, at ranggo, edukasyon para mabuild ang ating family. Sabi ng Psalm 127 verse 1, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman walketh back in vain. Kahit na mag-wake up ka early, sabi doon, matulog ka late at night, pero kung hindi mo isasama ang Diyos sa tahanan mo at sa city mo, you are laboring in vain. Sayang. Para kang nagtatrabaho na pag nagsahod ka at binulsa mo, may butas ang bulsa. May butas ang bagong holes na sabi ng Biblia. Po, kaya pinakamaganda po yung daan ng Panginoon. Teach me thy paths, O Lord. How could I do to establish a godly home? What should I do to build a godly children? What should I do to prioritize you over my employment or my job? What should I do, Panginoon, to do more in the ministry? At alam niyo, ang Diyos ituturo niya po lahat. If God calls you, God will equip you. If God give you responsibility in the church, God will teach you how to do it. Kaya mga kapatid, pinakamaganda po, teach me thy paths. Show me thy ways, Panginoon. Teach me thy paths. Let's pray, dakilang Ama, Diyos namin banal, pagpalain niyo po ito sa aming buhay. It's not our own way, but your way now. Kaya bless po lahat na nakikinig. Manatili po itong mga prinsipyo ng inyong salita sa kanilang buhay. Maraming salamat po at naway patuloy silang ma-encourage and laging magtiwala sa inyo. Just like David, he is the king, very powerful king nung araw, pero still, he recognizes higher authority above him. Kaya Panginoon, ganun din nawa. Kaya po mag-bless about nakikinig sa man sila natin. Sampu ng kanilang pamilya o Diyos, po aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa lahat na nakikinig. Sama po kayo dakon ng ating bansa at sa ibang bansa. Alright? Sa Pangasinan, mga nagdaan po sa Pampanga, sa Bulacan, sa Batak, dito sa Andon, sa Asia at Amerika, at doon po sa abroad, at sa South Korea. God bless you po. Ang Panginoon po magpala sa inyong lahat. At see you on the next episode of our Daily Words of Encouragement. Good night. God bless you all. I love you.